Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day nasa Mateo chapter 16 verse 18. Sinasabi dito na, "At sinasabi ko rin sa inyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Hindi makakapanaig sa kanya ang tarangkahan ng Hades." Itinalangga ng Diyos ang simbahan na para punuin ang mundo. Ito ay isang komplikadong may iba't ibang interpretasyon, ngunit sa pangkalahatan ay nakasentro ito sa papel ng simbahan na nagpapalaganap ng ebanghelyo at pag-impluwensya sa lipunan, pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Si Kristo ay kapwa nagtatag ng pinuno ng simbahan. Ang Biblia, lalo na sa Bagong Tipan, ay inilalarawan ni Jesus bilang ang nagtatag ng simbahan at bilang ang pinakamataas na otoridad sa loob nito. Ang banal na espiritu ay nananahan sa loob ng simbahan. Binibigyang kapangyarihan ito upang matupad ang misyon ng Diyos. Ang banal na presensyang ito ay nagbibigay sa mga mananampalataya ng kapangyarihan at mga kaloob na kailangan upang masaksihan, ipalaganap ang ebanghelyo at panatagin ang katawan ni Kristo. Ang pananahan ng Espiritu ay hindi isang pasibong karanasan, kundi isang aktibong puwersa na nagbabago sa mga individual at komunidad, na nagbibigay daan sa kanila na isabuhay ang kanilang pananampalataya at makibahagi sa Diyos. Ang simbahan sa huli ay mananaig dahil sa mga banal na pangako at tikas na katangian ng pananampalataya. Ang paniniwalang ito ay kadalasang naguugat sa pagkaunawa ng simbahan bilang katawan ni Kristo ay itinayo sa isang pundasyon na hindi magagapi ng makamundong puwersa. Ang pagiging bahagi ng isang lokal na simbahan ay noona ang tatlong dakilang utos ay nangangahulugan ng aktibong pagsusumikap na mahalin ng Diyos, mahalin ng kapwa at mahalin ang iyong sarili. Ang prioridad na ito ay humuhubog sa mga aktibidad, pakikipag-ugnayan at pangkalahatang etos ng simbahan na nagbibigay diin sa isang pangako sa paglilingkod, pakikiramay at espiritual na paglago. Ang simbahan na naunawaan bilang ang katawan ni Kristo ay tinatawag na isang transformative force sa mundo. Nangangahulugan ito na ang mga mananampalataya na nagkakaisa sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo ay hindi lamang basta-basta tumatanggap ng biyaya, ngunit aktibong kalahok sa misyon ng Diyos na tubusin at ibalik ang nilikha. Sa pamamagitan ng kanilang pagkakaugnay bilang katawan at ang kanilang pagtitiwala kay Kristo bilang ulo, sila ay binibigyang kapangyarihan at pinalalakas ang kanilang pananampalataya sa mga paraan ng pag-ibig sa Diyos. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.